Patakbo siyang lumapit upang tanungin kung ano ang nangyari, ngunit naramdaman niyang ang kanyang mga paa ay dumampi sa dugo ni Sylvia na kumalat sa lupa. Sinubukan niyang ilipat siya gamit ang kanyang mana. Nagulat siya nang makita na ang sugat niya ay biglang lumala. Samantala, nagbukas ang portal, at napagtanto niyang ang kalagayan niya ay lumubha dahil sa portal na ginawa niya. Naalala niya ang masasayang sandali na magkasama nilang ginugol at nadismaya dahil lumalala ang sugat nito dahil sa paglikha ng portal. Nagsimula siyang umiyak dahil ginawa niya ito lahat para sa kanya. Labis na nasasaktan dahil nakikita niyang halos isakripisyo ni Sylvia ang sarili para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, tinanong siya ni Sylvia kung medyo kumalma na siya at sinabing kakaunti na lamang ang natitira nilang oras na magkasama, kaya ayaw niyang masayang ito sa pag-aalala niya sa sarili. Tinanong niya kung paano niya hindi masisisi ang sarili kung halos isakripisyo nito ang sarili para lamang makasama niya muli ang kanyang pamilya. Tinawag niya ang pangalan nito, ngunit biglang sinabi ni Sylvia na ang pangalan niya ay hindi bagay sa anyo niya ngayon. Bigla niyang naramdaman na parang tinatangay ang kanyang katawan at nagulat siya nang makita na naging puting dragon si Sylvia. Tinanong siya ni Sylvia kung mukhang siya pa rin, at nagulat siya na isang dragon na siya. Sumagot si Sylvia na tinatawag silang mga dragon, ngunit hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras para sa walang kabuluhang usapan. Ngayon na siya ay nasa ganitong anyo, kailangan niyang gamitin ang kanyang orihinal na anyo upang matapos ang portal. Ngunit dahil wala na ang kanyang belo, malapit nang dumating ang mga kaaway. Matapos niyang likhain ng portal, tinawag niya si Art upang makinig ng mabuti. May ilang bagay siyang nais iparating bago sila maghiwalay. Inabot niya ang isang bagay na parang itlog. Pinakiusapan siya ni Sylvia na balutin yun gamit ang kanyang pakpak upang maitago ang aura nito. Hinihiling niya na magtiis siya ng kaunti pa, kaya't itinulak siya pabalik at siya ay napahulog. Biglang naramdaman ni Arthur na may nangyayaring pagbabago sa kanyang katawan, at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang maging pula. Sinabi ni Sylvia na sa pamamagitan nito, lahat ay malalantad kapag dumating na ang tamang panahon. Napansin ni Arthur na pinipikit ni Sylvia ang kanyang mga mata at tinanong siya kung ayos lang siya. Sumagot si Sylvia na bubuksan na niya ang portal at wala na siyang oras para gawin itong direkta patungo sa kanyang tahanan, ngunit makararating siya malapit sa mga tao. Sinabi ni Arthur na hindi siya pwedeng umalis nang hindi siya kasama. Bigla nilang narinig ang isang ingay mula sa labas at mukhang may isang nilalang na sinusubukang pumasok. Isang nilalang ang dumating at pinayuhan si Sylvia na tigilan na ang kanyang katigasan ng ulo at ibigay ito sa kanya. Sinabi niyang magsumite siya ng isang bagay at maaari niyang pagalingin ang kanyang sugat. Napansin ni Arthur na kamukha ng nilalang na ito ang anyo ni Sylvia noong una. Sinabi ng nilalang na nagdulot na sila ng malaking problema kay Sylvia. Pagkatapos ay nakipag-usap si Sylvia kay Arthur at nagsabi na may nais siyang ipagtapat. Inamin niyang sinadyang pinalawig niya ang spell ng transportasyon upang magtagal pa siya sa kanya. Hindi siya humihiling na patawarin siya, ngunit mayroon pa siyang isang makasariling kahilingan. Nais niyang tawagin siya ni Arthur na lola kahit isang beses lang. Hinawakan ng pakpak ni Sylvia at tinanong siya na sumama sa kanya. Hindi niya alam kung anong ginawa ni Sylvia. Hiniling ni Arthur kay Sylvia na magkasama silang umalis sa lugar na yun. Ngunit pinikit ni Sylvia ang kanyang mga mata at sinabi na hindi nila ito magagawa. Bago siya magpaalam, itinulak siya ni Sylvia papunta sa portal. Sinubukan ni Arthur na pigilan siya, ngunit hindi niya magawa at tiningnan siya ng huling pagkakataon. Tinawag niya siyang lola at si Sylvia ay pinikit ang kanyang mga mata sa ginhawa, nagpapasalamat na tinupad niya ang hiling nito. Pagkatapos, siya ay tinransport sa pamamagitan ng portal at narating ang isang lugar na parang kagubatan. Tiningnan ni Arthur ang kanyang paligid at nalungkot dahil wala na si Sylvia. Umiiyak siya ng malakas na parabang ang kanyang tinig ay naririnig sa buong paligid. Puno ng alaala ng halos 4 na buwan nilang pagsasama ang kanyang isipan, itinuring siya ni Sylvia na parang sariling dugo at tinuruan siya ng mga bagay na wala siya mula nang makarating sa mundong iyon. Bigla na lang nagbukas muli ang portal, at mabilis siyang lumingon upang makita kung naroroon si Sylvia. Narinig niya ang boses nito, at tinanong siya ni Sylvia na makinig ng mabuti, na nangangahulugang ipinakita niya na kung ano siya talaga. Napansin ni Arthur na nagawa ni Sylvia na mag-iwan ng mensahe para sa kanya. Sinabi ni Sylvia na alam niyang maiinis siya at hindi pa siya handa para sa katotohanan. Ang katawan ni Arthur ay isang batang hindi pa lumalagpas sa 4 na taon, at ang kanyang mana core ay umabot na sa madilim na pulang yugto. Bilang isang maliit na paalam, ipinagkaloob sa kanya ni Sylvia ang kanyang natatanging kalooban, at ang kanyang hinaharap bilang isang mage ay nakasalalay sa kung paano niya magagamit ang kanyang regalong ito.
Naipinta ni Sylvia sa kanyang isipan kung ano ang maaaring nararamdaman ni Arthur ngayon, lungkot, galit, at pag-aalala. Ngunit hiniling niya kay Arthur na tandaan na may pamilya siya na kailangang alagaan at isang layunin na dapat tuparin sa buhay na ito. Ang tanging hiling niya para sa kanya ay yakapin ang mga kagalakan at kabataan ng pag-aaral. Sinabi ni Sylvia na kapag ang mana core ni Arthur ay lampas na sa puting yugto, maririnig siya muli. Sa panahong yun, ipapaliwanag niya ang lahat. Hanggang sa pagkakataong yun, nagpaalam siya at tinawag siyang King Gray. Nagulat si Arthur nang malaman na alam ni Sylvia ang tungkol sa kanyang nakaraan at pangalan. Pagkatapos noon, patuloy na nag-abala ang mga tanong sa kanyang isipan, at nagtataka siya kung gaano nakatagal niyang alam ang tungkol sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isa lang ang tiyak, tanging ang pagsasanay para sa paghihiganti ang kanyang pinagtuunan ng pansin, at ang buhay na ito ay halos kapareho ng sa nakaraan. Wala siyang ibang magagawa kundi magpatuloy, ngunit unang kailangan niyang alamin kung nasaan siya. Ginamit niya ang mana core na itinuro ni Sylvia at nagsimulang maglakbay-lakbay upang malaman ang kanyang paligid. Umabot siya sa isang sanga ng puno at napansin niyang limitado pa rin ang kanyang paningin, kahit nagamit ang mana. Subalit, isang bagay ang malinaw, siya ay nasa malalim sa loob ng Elshire Forest. Kahit na medyo mahirap pa para sa kanya gamitin ang mana rotation na itinuro ni Sylvia, mas mahaba na niyang nagagamit ang mahika at hindi maiwasang magtaka kung paano siya napunta roon. Sinabi ni Sylvia na makararating siya malapit sa ibang tao, ngunit anuman ang mangyari, magpapatuloy siya sa paghanap. Nagsimula na siyang magtaglay ng mga kasanayan sa paglalakad sa mga puno at naging mas bihasa sa ganitong uri ng galaw. Bigla niyang narinig ang isang boses ng tao mula sa gilid at lumingon siya. Umaasa na baka matulungan siya. Bumaba siya mula sa puno at nakita ang isang karwahe na patungo sa isang tabi. Maraming tao ang naroroon, at isa sa kanila ang nagutos sa iba na maghanda. Sabay sabing ilang araw na lang at aalis na sila mula sa kagubatan. Nalaman ni Arthur na mga elfo ang mga tao sa paligid niya, at pinag-uusapan nila ang isang batang babae na kanilang dinukot at balak ibenta bilang alipin. Agad niyang natuklasan na mga mangangalakal ng alipin sila, at nakita niyang may isang batang babae na walang malay sa kanilang piling. Wala siyang ideya kung paano nakuha ng mga elfo ang mga forest hounds, ngunit alam niyang kung makakakuha siya ng isa sa mga ito, magiging pinakamagandang paraan yon upang makalabas sa kagubatan. Patungkol naman sa mga mangangalakal ng alipin, tila ito na ang pagkakataon niya upang magpalabas ng init ng ulo mula sa lahat ng nangyari sa kanya kamakailan. Tumalon siya mula sa puno, dahil tila ang pinakamainam na hakbang ay harapin muna ang mga mangangalakal ng alipin, ngunit hindi siya agad umatake. Ang direktang pagsalakay sa kanilang lahat ay tiyak na magdudulot ng kanyang kamatayan, kaya't nagdesisyon siyang sundan sila, maghintay ng tamang pagkakataon, at tipunin ang kanyang lakas upang kumilos kapag nakaluwag na sila. Pagkatapos ng ilang araw, natagpuan ni Arthur ang tamang pagkakataon at pinatamaan ang isang hound gamit ng isang balat ng nogales. Agad itong nagsimulang magingay, at isang lalaki ang nagutos sa iba na patahimikin ito bago pa magising ang buong kagubatan. Nang walang armas, napilitan si Arthur na gamitin ang isang teknik mula sa kanyang nakaraang buhay, isang teknik na hindi pa siya sigurado kung gagana sa mundong ito. Habang isa sa kanila ang lumapit sa mga asong gubat, tinangkang patahimikin ang mga ito at binigyan ng piraso ng karne. Samantala, mabilis na nakalapit si Arthur at inatake siya gamit ang buong lakas ng kanyang mana core. Matagumpay niyang natalo ang isa sa kanila. Kinuha ang kanyang punyal, at tahimik na nagpasalamat sa kanya para sa armas. Samantala, ang kasamahan nito ay naghihintay. Nang mapansin niyang matagal ng tahimik ang mga asong gubat, nagpasya siyang tingnan ang nangyayari. Pagdating niya, biglang lumitaw si Arthur sa likuran niya at agad din siyang pinatay gamit ang kanyang punyal. Tulad ng inaasahan, mahirap at nakakapagod ang pakikipaglaban sa katawan na ito, kaya kailangan niyang tapusin ito ng mabilis. Samantala, ang huling dalawa ay napansin ang pagkawala ng kanilang mga kasamahan. Sinubukan nilang hanapin ang mga ito at tinawag ang kanilang mga pangalan. Isa sa kanila ang nakaramdam ng presensya ni Arthur at agad na umaksyon upang sugurin siya. Ngunit mas mabilis si Arthur. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod at inatake ang mga binti ng kalaban, dahilan upang ito'y bumagsak habang sumisigaw sa sakit. Ang natitirang kasamahan ay dumating upang tulungan siya. Nagulat siya nang makita na ang lalaki ay isa ring mage at sinabi, "Ayaw naming aksidenteng patayin ang gintong itlog na dumapo sa harapan nila. Maaari pa siyang magdala ng mas malaking halaga kaysa sa batang babaeng elf." Bigla siyang lumitaw mula sa likuran at handang umatake. Ngunit mabilis na gumalaw si Arthur at naiwasan ang kanyang pag-atake. May tumama na isang bagay sa mukha ng bandido.
dahilan para magalit ito. Pinuno ni Arthur ng kanyang mana core ang punyal at tinangkang atakihin ang bandido, ngunit nahawakan ang kutsilyo at pinutol ang mana string na kakabit dito. Tumawa ang lalaki at sinabing, mayroon ka talagang nakakatuwang mga teknik, at inutusan siyang abutin ang sandata nito. Ngunit bigla niyang itinapon ito papunta kay Arthur, naiwasan ni Arthur ang pag-atake at naisip na mas mabilis ang lalaki kaysa sa inaasahan niya. Tinamaan si Arthur ng isang malakas na sipa. Bumagsak siya ng masama sa lupa habang ang lalaki ay lumapit at tinawag siyang isang sako ng ginto. Hinawakan siya ng lalaki sa binti at sinabing sumuko na dahil wala siyang magagawa gamit ang maliit niyang katawan. Napaisip si Arthur na ang pag-condense ng mana na parang talim ay parang kahawig ng wind magic sa mundong ito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang teknik sa pag-condense upang palayain ang sarili, nagdulot siya ng pagsabog na nagdulot ng matinding pagkasunog sa kamay ng lalaki. Sa sakit at galit, sinabi ng lalaki, nais na niyang patayin si Arthur. Pinulot ni Arthur ang punyal at muling lumitaw mula sa likuran. Sinabi ng lalaki na papatayin niya si Arthur at wala siyang pakialam kahit ibenta pa niya ang kanyang bangkay. Ngunit agad na itinarak ni Arthur ang punyal sa leeg ng lalaki, dahilan upang mapatay niya ito. Isa na lamang ang natitira, at ito'y nagmakaawa kay Arthur na huwag siyang patayin. Tiningnan siya ni Arthur gamit ang malamlam na mga mata at naisip ang maliit na batang babae na nakiusap din sa kanila na huwag siyang saktan. Pagkatapos, pumasok si Arthur sa loob at tinawag ang batang babae. Sinabi niya, ligtas na sila, pwede na siyang lumabas at umuwi. Nagpasalamat ang bata sa kanya dahil sa pagliligtas nito. Habang papalayo si Arthur, hinawakan siya ng bata at nagtanong, paano siya iiwan niya dito sa kagubatan na mag-isa. Sinabi ni Arthur na gusto rin niyang umuwi at hindi na siya hahabulin ng mga masamang tao. Dagdag pa niya, karaniwan namang ligtas ang mga elf sa kagubatang ito. Ngunit sumagot ang bata, takot lang ang mga hayop sa matatanda. Bata lang siya, sabi ng mga magulang niya. Kinakain ng mga asong gubat o mga golem ang mga bata. Tinanong siya ni Arthur kung ano ang gusto niyang mangyari. Kung alam niya kung gaano katagal ang aabutin para makarating sa lugar kung saan siya nakatira mula roon. Ngunit nagulat siya nang marinig na hindi niya alam kung saan siya nakatira. Sinabi niya sa kanya na manatili muna roon at siya ay magtitipon ng ilang mga gamit para sa kanila. Pagkatapos nito, kinuha niya ang anumang pwedeng magamit para sa darating na paglalakbay at inalis ang kanilang mga kasuotan. Iniisip niya na sayang at hindi nila madadala ang karwahe. Pero baka mas mabuti na rin yun. Pinalaya rin niya ang mga aso. Umaasa na lamang siya na mayroong paraan ang mga duwende upang maibalik siya sa kaharian ng tao. Pumunta siya sa dalaga at binigyan ito ng ilang damit na natagpuan niya sa loob ng karwahe. Nagpasalamat ito sa kanya sa mga damit. Habang naglalakad sila sa malabong direksyon na itinuro ng dalaga, natutunan niya ang higit patungkol sa batang duwende. Ang pangalan nito ay Tesha. Tinanong siya ni Tesha kung paano siya napadpad sa kagubatan ng Elshire. Ikinwento niya ang buong kwento, sinasabing kakahiwalay lang niya sa kanyang pamilya at nagmula siya sa kaharian ng tao. Tinanong siya ng bata kung totoo bang lahat ng lalaking tao ay manyakol at may higit sa isang asawa, dahil sinabi raw ito ng kanyang lolo sa kanya. Sinabi ni Tesha na may mga manyakol din sa mga duwende, at tinanong siya ni Arthur kung talagang alam niya ang ibig sabihin ng salitang yun. Kinagabihan, nagluto sila ng kuneho para sa hapunan. Pagkalipas ng ilang sandali, sinabihan ni Arthur si Tesha na matulog na, at siya ang magbabantay sa labas. Maya-maya, lumabas si Tesha at tinanong kung sigurado siyang hindi niya kailangan ng tulog. Sinabi niyang hindi pa siya inaantok. Malungkot na bumalik si Tesha sa loob at sinabi, mas malamang na lumitaw ang mga mababangis na hayop. Kapag mapansin siya sa labas, malalaman nilang isa lamang siyang bata. Kaya iminungkahi ni Tesha na magbantay na lamang siya sa loob ng tolda. Napansin ni Arthur na natatakot siya. Ngunit muling ipinaliwanag ni Tesha na ginagawa niya ito para sa kanilang kaligtasan at hindi dahil natatakot siya. Sinabihan niya si Tesha na matulog na, at matapos ang ilang sandali, nakatulog rin ito habang si Arthur ay nakaupo. Pagkatapos ng gabing yun, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa mga hindi pamilyar na paligid. Ang tanging tanda ng kanilang progreso ay ang mabilis na paglipas ng oras. Matapos mawala ang unang desperasyon at takot ni Tesha, naging malinaw na wala siyang ideya kung paano makitungo kay Arthur. Gayunpaman, ang pinakamasakit sa paglalakbay ay ang biglaang pagsakit ng kanyang mana core, na dumadating ng walang babala. Sa gitna ng matinding sakit, nilapitan siya ni Tesha at tinanong kung ayos lang siya. Pinilit niyang ngumiti at sinagot na ayos lang siya. Kinagabihan, muling naramdaman ni Arthur ang matinding sakit sa kanyang dibdib. Kinabukasan, habang naglalakad sila malapit sa isang puno,
Bigla silang inatake ng dalawang aso, gayunpaman, nang ipakita ni Arthur ang kanyang mana core, nagtatakbuhan ang mga aso sa takot, sa kabila ng kanyang tapang, lumalakas ang kirot sa kanyang dibdib at mas madalas itong dumarating, ngunit pinipili niyang huwag sabihin kay Tesha upang hindi ito mag-alala. Sa gabing yun, nagkaroon siya ng maayos na tulog sa pag-asang makakabawas ito ng sakit. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nakikilala ni Tesha ang kanilang paligid, ngunit bumagal ang kanilang pag-usad dahil hindi na kaya ng kanyang katawan ang bigat ng patuloy na paglalakbay. Sa sobrang pagod, napaiyak na si Tesha, kaya't dinala na rin ni Arthur ang kanyang dala. Sa kabila ng paggamit ni Arthur ng mana upang palakasin ang kanyang katawan, patuloy na lumalala ang sakit, at lalong mahirap itong itago mula sa nag-aalalang duwende. Agad na tumakbo si Tesha papunta sa kanya at nagtanong kung anong nangyari. Nagdahilan si Arthur, sinasabing kailangan niyang pumunta sa banyo. Kinabukasan, nagtanong si Tesha kung maaari ba niyang tawagin siyang Art, tulad ng ginagawa ng kanyang pamilya, dahil malapit na silang magkaibigan ngayon. Sinabi ni Arthur na wala siyang pakialam kung tawagin siya nito ng Art, ngunit tila naisip ni Tesha na nagiging bastos siya. Kaya't sinabi ni Arthur, sa mas magalang na tono, na magiging malaking karangalan para sa kanya kung tatawagin siya ni Tesha na Art, ang tawag sa kanya ng kanyang pamilya. Tumawa si Tesha at sinabing parang matandang lalaki siya magsalita. Sumagot si Arthur, mas mabuti na yan kaysa sa pagiging iyakin hindi man lang makaihi ng mag-isa nang walang nakapaligid sa kanya. Nagalit si Tesha, sumigaw, at sinabing tumigil siya. Bigla, sinabi ni Tesha na may nakita siya, at nang tumingin si Arthur, may nakita rin siya, mga lumot, dahon, ulap ng fog, at napakaraming puno. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba sa edad ng pag-iisip, napagtanto ni Arthur na napakalapit na nila sa isa't isa. Maya-maya, sinimulang tapikin ni Tesha ang maraming puno, at sinabi niya kay Arthur na narating na nila ang kanyang tahanan. Isang portal ang biglang nagbukas, at tinawag siya ni Tesha para sundan siya at pumasok sa kanilang tahanan. Sumunod si Arthur,